na miss kita. Paano ka pala kayo nakapunta dito? Tinakas po namin siya eh. Delikado yung ginawa niya. Nagpaalam po kami kay Doña Claudia pero di po kami pinayagan. Huwag po kayo mag-alala. Mabalik naman po namin si Elisa agad eh. Pangingidap yung ginawa nyo. Kasi mula ngayon, hindi nyo na makikita si Elisa, hindi nyo siya makakausap kahit kailan. Mang Victor! Tama na! Mang Victor! Elisa! Mang Victor! Elisa! Hayaan nyo na siya. Kayo naman may kasalanan eh. Sabihin niyo na lahat ng gusto niyong sabihin. Pero paninindigan ko na malinis ang konsensya ko. Hindi ko kinidnap ang anak ko. Saksi ko ang Diyos dito. Kaya mananaig ako na lalabas ang totoo at makakalabas ako dito, makikita niyo. Huwag ka na umasa. Sisiguraduhin kong hindi ka na makakalabas dito kahit kailan. Habang buhay kang mabubulok sa kulungang ito. Nasa piskalya na ang kaso mo. Anytime now, pwede na magpatawag ng hearing ang korte. Hindi na ako makapag-antay, attorney. Sana mag-umpisa na para mapatunayan ko sa kanila na wala talaga akong kasalanan. Para mapatunayan ko dyan kay Doña Claudia na mali yung binibintang niya sa akin. Attorney, mapapawalang sala ang kapatid ko, hindi ba? Pinag-aaralan kong mabuti ang kaso mo. Pero tatapatin ko kayo. Maliit ang tsansa niyong manalo sa kaso. Malaki ang ebidensya laban sa kanya. Yung makita ang ransom sa bahay mo, malakas na ebidensya yon laban sa'yo. Tapos, kilala mo pa si Rodney. Pero na-frame up lang po ako. Saka nagkataon lang nakilala ko si Rodney. Tsaka mabait ang kapatid ko. Ni wala nga siyang criminal record eh. Unfortunately, hindi doon tumitingin ang korte. Nagbabase sila ng hatol sa mga ebidensya. Attorney, makakapagpiyansa ang kapatid ko. I'm sorry, pero it's non-bailable. Attorney, ano po yung sentensya na pinapataw sa mga kidnappers? Kung sakaling mapatunayan kang guilty sa kasong kidnapping, reclusion perpetua ang pinakamababang sentensya o habang buhay na pagkabilanggo. Maaari kang mabulok sa piitan, Dolores. Oh, Lisa, kain na. Di ba favorite mo to? Wala po akong kanang kumain. Nung isang araw ka pa hindi kumakain, ha? Baka magkasakit ka. Mamaya na po ako kakain. Excuse me po, Lola. Lita, ligpit mo na muna to. May kumain ng bata. Hi, Mama. Hi, Tita. Mabutit dumating na kayo. Oh, bakit? What's wrong? Itong si Elisa, kahit anong pilit ko ayaw kumain. Di ko na alam ang gagawin ko sa batang yan. Nasaan ba si Elisa, Mama? Nandun sa garden. Sige, Mama. Ako na lang kakausap sa kanya. Ha? Excuse me. Go ahead. Elisa, anak. Elisa? Elisa, anak? Hindi ka pa raw kumakain. Hindi po ako nagugutom. Anak, alam mo ba, ang batang katulad mo dapat hindi nagpapalipas ang gutom. Dapat kumakain sa tamang oras. Tay, pag kumain ako, bawal niyo na si Inay. Elisa, Tay, Loka, hindi po kumakain doon si Inay. Kawawa naman po siya. Tay, pwede niyo po bang sabihin sa mga pulis na makawalan na po si Inay? Ngayon na po, Tay. Lahat mo nang gusto niya po, susundin ko na. Basta po baka wala niyo lang po siya. Elisa, anak. Elisa. Elisa? Elisa? Elisa, anak? Manang! Elisa! Elisa! Manang! Elisa! Elisa, sakyan! According to our test,
your daughter is dehydrated. So meaning, hindi sapat ang fluid sa katawan niya. Kumusta po ang appetite ng anak niyo recently? Well, lately, hindi siya masyado nagkakakain. Laging may dahilan pag mealtime na. So, yun ang dahilan kung bakit siya naubusan ng fluid sa katawan at hinimatay siya. The thing is, anong rason? Bakit siya nagkakaganyan? Dok, palagi niya kasi iniisip yung nanay niya na nakakulong eh. Actually, stress ang bata right now and suffering from physiological trauma as a result of severe distressful events. So I suggest you consult a therapist paglabas niya dito kasi nakikita ko hindi simpleng loss of appetite ang problem ng bata. Tatagal pa ba siya dito, Doc? I'll keep her overnight to replenish all lost fluids in her body. And tomorrow afternoon, pwede na siyang ilabas. Salamat po, Doc. Alam mo ba, 8 years old pa lang ang anak ko nang iniwan ko siya. 15 anos siya ngayon. Hinihintay ko pa rin ang hatol ng korte. Ako nga, nag-graduate sa high school ang panganay ko. Hindi ko man lang napuntahan. Nakikita niyo pa ba sila? Hindi na. 6 na taon na siyang hindi dumadalaw sa akin. Bakit? Kinahihiya niya ako. Sino ba naman matutuwa? Preso ang nanay niya. Hinala ko nga, sabi niya sa mga kaibigan niya, patay na ako. Ako naman, malayo ang loob ng mga anak ko sa akin. Hindi ba naman sila lumaki sa akin? Kapag nakikita kami, parang hindi kami magkakakilala. Ganun talaga buhay nating mga bilanggo. Hindi lang kalayaan ang pinuputol sa atin. Pati na rin relasyon natin sa mahal natin sa buhay. Naawa na ako sa anak ko. Hindi na natapos yung paghihirap niya. Victor, she's a brave girl. Malalagpasan din niya to. Pero pag-gising niya, ganun pa rin naman iniisip niya eh. Yung nanay niya nakakulong. Paano yun? Baka maulit na naman kasakit ulit si Elisa. Victor, don't think that way. Masyado ka nag-aalala, wala pa naman yung problema. Ang isipin mo na lang ngayon, Elisa will be okay. At may iuwi na natin siya. Okay, I'll just check on her again, okay? Ikaw nga, huwag ka nga nakikipagtsikahan nung kila Aling Maria. Baka mamaya madulas ka. Isumbong pa tayo nun sa mga pulis. Huwag kang mag-alala. Paniwalang-paniwala nga sa akin yung mga chismosang yun na si Dolores talaga yung kidnapper ng mga bata eh. Saka okay nga yun eh, para maipasok natin sa utak nila na si Dolores talaga nag-kidnap para wala na silang ibang maisip pa. Baka naman pinapasakay ka lang ng mga yon, hinuhuli ka lang nila. Palagay mo ba meron pang mas mautak sa akin? Tsaka kahit na mahuli nila ako, malulusutan ko pa rin sila. Dapat lang. Ayoko mauwi sa kalabosong alindog ko, ha? Alam mo, hindi mangyayari yun. Kaya nga dito. Dahil habang nabubulok si Dolores sa kulungan, tayong dalawa magkukulong din. Pero dito sa bahay ko. Sir, kapag may kailangan pa po kayo, tawagin niyo na lang po ako sa nurse station. Maraming salamat ha. Thank you po. Nay? Nay, tandero na po ako dito. Elisa, nananaginip ka ng... Nay? Nay? Elisa, Nay? Elisa, dito ang tatay na. May gustong kumausap sa'yo. Sino? Victor? Ano siya?
Ipadala mo na lang to doon, ha? Okay ka na? Magandang araw, Doc. Yes. Kumusta ng apo ko? Actually, the patient is doing fine already. So, pwede na siyang uwi this afternoon. Basta, bilin ko lang, pakainin niyo po siya ng pagkain rich in potassium like bananas and potatoes para tuloy-tuloy pa rin ang pag-replenish ng fluid sa katawan niya. No problem. Sige, iwanan na kita, ha? Maraming salamat po. Sige po. Apo, kamusta na pakiramdam mo? Okay lang po ako. Alam mo ba, alalang-alala kami kahapon nung hinimatay ka? Lalo na ang daddy mo. Mabuti na lang at okay ka na ngayon. Alam ko nahirapan ka sa mga nangyari itong mga nakaraang araw. Huwag sana sumama ang loob mo, ha, kung meron kang gusto tapos hindi namin pwede ibigay sa'yo. Lahat naman ng makakabuti sa'yo, yun lang naman ang gusto namin gawin. Lalo na ang daddy mo. Alam mo, wala siyang gagawin na makakasama sa'yo. Dahil lagi niyang iniisip kung anong makabubuti sa kapakanan mo. Bakit ka nandito? Ano, igigihit mo na naman ba sa akin na akong kidnapper ng anak ko? Hindi, Dolores. Nagpunta ako dito para makipag-ayos sa'yo. Sa nangyayari sa atin, si Elisa naiipit. Ayoko siya nakikita na apektahan. Ayoko siya nakikita na nahihirapan. Hindi siya makakain. Hindi siya makatulog. Ayoko na nangyayari sa anak ko yun. Kaya sana, Dolores, tanggapin mo yung naiisip ko. Naiisip mo. Iurong namin ang demanda laban sa'yo. Ano? Tama ba yung narinig ko? Hindi mo na ako ihabla? Oo. Palalayain kita, Dolores. Salamat. Pero sa isang kondisyon. Isusuko mo ang karapatan mo kay Elisa. Hindi ka na makikipagkita sa kanya kahit kailan. Hindi matanggap ni Elisa na nakakulong ka. Wala sa ibang bukang bibig kundi makalaya ka. Kaya sana tanggapin mo ang loko sa'yo. Magpa-file ako ng petition of revocation of parental authority. Kung hindi ka kukontra, iuurong ko ang kasong kidnapping lamang sa'yo. Kaya mamili ka, Dolores. Isusuko mo ang karapatan mo kay Elisa o mabubulok ka dito sa kulungan. Binigyan mo pa ako ng pagpipilian, ano? Magklase ka dun eh. Mas matindi pa yun sa lahat ng pwedeng masentensya sa akin. Para mo na akong binitay na 10 beses sa gusto mong mangyari, Victor. Hindi ko naman inaasahan na sumang-ayon sa gusto ko. Pero sana ma-realize mo na ginagawa ko to para sa'yo at para sa kabutihan ng anak natin. Para sa kabutihan niya o para sa kabutihan mo? Ang sabihin mo, gusto mo siyang masalo kaya ginagawa mo ang lahat ng to. Pero sorry, Victor, hindi mangyayari yun. Maaabsuelto ako dahil inosente ako. Makakalaya ako dito at makakapiling ko yung anak ko. Dolores, hindi mo na iintindihan. Tama na! Tama na! Hindi mo ako mahikayat sa lahat ng panluloko mo! Umalis ka na dito! Umalis ka na! Paalisin nyo nga yan! Paalisin nyo, gag! Ay! Hayop yan eh! Ma'am, ito na po yung hospital bill. Okay, thank you, nurse. Thank you po. Oh, Victor, tama-tama ang dating mo. Pwede na nating ilabas si Elisa, tapos let's bring her to that therapist na sinuggest ni Doktora.
What's wrong? Mapinuntahan ko si Dolores. Nilalapitan mo pa bang babaeng yon? Kinausap ko siya na isuko niya ang karapatan niya kay Elisa. Kapalit ng kalayaan niya. Bakit mo ginawa yun? Are you out of your mind? Ma, hindi niya pa tinatanggap yung proposal ko. I hope soon na ma-realize niya para ito siya ikabubuti ng lahat. Paano ito magiging para sa ikabubuti ng lahat, Victor? Pag nangyari yon, parang pinakawalan natin si Dolores sa kanyang pagkakasala. Siya ang nagpakidnap kay Elisa. Oh, paano kung hindi siya sumunod sa kasunduan ninyo? Paano kung pakidnap niya ulit si Elisa tapos hindi na niya babalik sa atin kahit kailan? Victor, ang mabuti pa pumunta na tayo sa Amerika. Ilayo na natin si Elisa sa kanya. Hindi natin alam kung anong kayang gawin ni Dolores. She's a criminal. Ngayon, kung hindi mo babawiin yung sinabi mo sa kanya, ako ang babawi. Buhay ng anak ko nakataya dito. Alam ko kung ano makakabuti para sa kanya. Gusto kong gawin to sa paraan na alam ko. Sumusobra na yung Victor na yan. Paggigipit na yung ginagawa niya. Hindi ko inakala magagawa ni JR yun. Ayun pala, parehas na sila ng nanay niya eh. Huwag kayong mag-alala, hindi naman ako bumigay sa kanya. Hindi ko susuko yung karapatan ko kay Elisa. Lalo na ngayon, alam ko na makakalaya ako dito dahil inosente ako. Malakas ang loob niyang Victor na naipitin tayo kasi mahirap lang tayo eh. Akala niya siguro masisilaw ko niya sa kalayaan tinutukoy niya. Mahirap lang tayo, Dolores, pero may prinsipyo tayo. Ilang beses na nila akong inapig mag-ina. Pero hindi na ako papayag na yurakan nila uli ang pagkatao ko. Hindi na ako papayag sa gusto nila mangyari. Lalaban ako para sa anak ko. Sige, akyat mo na yan. Mama. Pasensya na kayo kung taasan ko ng boses kanina. Hindi ko na kasi makita yung point kung bakit tayo yung naging desisyon ko. Naawa lang kasi ako sa anak ko eh. Sobrang trauma na siya sa mga nangyayari. I don't think na kaya niya pa i-handle yung situation. Believe it or not, Victor, kapakanan din ni Elisa ang habol ko. Kaya ayaw ko makawala si Dolores sa kaso niya dahil mabigat na kaso yon. Malaking kasalanan niya at walang kapatawaran. Mama, palagay niyo ba hindi magbabayad si Dolores kapag kumagat siya sa offer ko? Hindi na niya makikita habang buhay ang anak niya. Pinakidnap niya si Elisa. Malay mo, siguro ngayon mas masaya pa siya dahil hindi na niya kailangan alagaan ng bata. You should have consulted me. Hindi yung padalos-dalos ka sa mga desisyon mo. Ma, sana pagkatiwalaan niyo ako. Alam ko nasa tama ako. For once, gusto ko lang magdesisyon para sa sarili ko. Hindi na impluwensya ng iba. Asan si JR? Asan si JR? Lumabas yun si JR! Sir! Sino yan? Lumabas ka! Lumabas ka! JR! Lumabas ka rito! Lumabas ka! Teka. Bitawan niyo. Kado, nagagawa mo din. Ba't ka Huwag sumisigaw? mo akong makuya-kuya, ha? Huwag mo akong makuya! Oportunista ka! Oy, dahan-dahan ka sa pananalita, ha? Nandito ka sa pamamahay ko. Pwede kita Wala akong pakialam sa inyo! Teka. Wala ang kaya niyong gawin eh! Gipitin kami ng pamilya ko eh! Teka, minahon ka muna. Ano ba sadya mo dito? Gusto mong kumalma ko? Pagkatapos mo sabihin kay Dolores na kalimutan niya sa Elisa? Sinaulo ka ba? Ginawa lang namin yung para sa kinabukasan ng anak ko. Kinabukasan ng anak mo? Sabi mo, oportunista ka! Nakahanap ka ng butas para kay Dolores! Para ilayo yung anak niya! Inalagaan niya yun ng 7 taon! Habang nagpapasarap ng gago! Ah! Kaya pala nagawa niyang ipakidnap ang sarili niya. Teka lang. Kidnapan mo! Yan ba ang sinasabi Teka lang. Ayos! Tumahimik ka! Tumahimik ka! Teka lang, ha? Huwag mong dinudulong nanay ko, ha? Wala akong pakialam sa'yo! Ano yung nakitang lang sa mani sa bahay niyo? Malay ko ba? Mapapaliwanag mo ba yun? Malay ko ba? Sa laki ng galing niyo sa amin, ninilagay niyo yun sa bahay namin! Huwag ka na magpalusot!
Kriminal ang kapatid mo! Hindi kriminal yung kapatid ko! Sinasabi ko sa'yo eh! Ayaw mo sumunod sa kulungan! Ano ayaw mo sumunod sa Tumahimik kulungan? ka, ha? Ha? Lumayas ka sa Paano ako tatahimik? Paano ako tatahimik Labas ka? ka na yun sa bilis! Sinihipit ko yung kapatid ko! Ipapulit mo yan! Lalaban ko na! Lalaban namin yung kapatid ko! Lalaban namin! Tama na! Ayos kayo! Pagkilo! I can't believe that guy had the nerve to come up to you. Alam mo kung nandun ako, malamang nasampal ko yan. Ang gulo-gulo naman na nangyayari. Kaya yun isang dahilan kung bakit gusto ko umalis kami ni Lisa ng bansa. Papayag kaya si Dolores. You said she declined your offer. Wala siya magagawa sa gusto ko. Dahil pag na-convict na siya, hindi na niya makikita si Lisa. Kaya kung ako sa kanya, pumayag na lang siya sa gusto ko. Well, let's both hope na magpaka-practical si Dolores. And she considers your offer. Sana nga. Dahil ayoko na nakikita na hirapan ng anak ko. Gusto ko na siya ialis sa mundong ito. Sa magulong mundo na ito. Matapang ka sa maling lugar, ano? Gusto mo ata magbanding kasama yung Dolores doon sa loob ng kulungan? Eh, anong gagawin ko? Tutunga nga ako dito habang pinag-iinitan ng mga gison yung kapatid ko. Kung nalaman ko lang na pumunta kayo ron, di sana sumama ako, binakapang ko kayo. Ako rin. Hindi ako natatakot dyan kay Doña Claudia. Ayan, tama! Tama yan! Makisali pa kayo! Alam mo, may puno naman si Jerry sa alok niya kay Dolores. Isipin mo mabuti. Lalaya na siya, makakameros pa siya ng gastos pag-aalaga kay Elisa. Eh, kung tinanggap niya yun, edi para sinabi niya, edi para siya na rin yung kumidap kay Elisa. Mag-isip ka nga! Bakit hindi ba? Pati pa naman ikaw naniniwala? Eh, nakita mo naman, diba? Nandun yung ransom money sa cabinet niya. Frame up na lang si Dolores eh. Eh, lahat naman ng suspect, di ba yan ang palusot kapag nagkahulihan na? Hindi ko alam sa'yo. Alam mo, Flora, hindi ko maintindihan kung pamilya ka. Ibig sa suporta mo kami, dinidi mo ba kami? Arte. O ano, kayong dalawa, gusto niyo tusukin ko yung mga mata ninyo? Ha? Hindi kayo makatingin. Yan! Sige, tama, magsilayas nga kayo na matahimik tong bahay na to. Lakasan mo, mahina. Sa kabila naman, lagi na lang dyan. Bakit kasi hindi mo tinanggap yung alok ng tatay ng anak mo? Karapatan ko kasi sa anak ko ang gusto niyang makuha. Hindi ko naman kaya ibigay yun. Isa pa, wala naman talaga akong kasalanan. Kaya hindi ko kailangan tanggapin yung alok niya para lang ako makalaya dito. Ganyan din ako noon. Tinanggihan ko ang alok ng nagbintang sa akin. Heto ako ngayon nagsisisi. Dapat pala hindi na lang ako naging ma-pride. Sana kasama ko mga anak ko ngayon. Ako rin. Kung magkakaroon na ng ganyang alok, susunggaban ko na nang makalaya na ako dito. Makakabawi na ako sa mga anak ko. Kailan ba naman ako gagraduate sa pag-espiya? Dahil sa kulungan na si Dolores, wala na akong mamanmanan. Marami pang drama sa buhay ng pamilyang yun. Malay mo sa mga sandaling to, may bago na naman. Dolores, yung mga kasama mo dito, taon na ang binibilang. Wala pa nangyayari sa mga kaso nila. Alam ko na karapatan mo kay Elisa yung nakataya dito. Pero paano mo siya ilalaban kung nakukulong ka? Would you believe na wala yung headache ko kanina na dahil kay Elisa? You know, I'm beginning to like that little girl. Pinag-isipan ko na maigi tong hakbang ko to. At nakapag-desisyon na ako. Magandang hapon po. Nandiyan po ba si Elisa? Alis na po sila papuntang Amerika. Doon na sila titira.